Eto na mga boss, ang karugtong ng nakaraang chapter, pa-like, share at subscribe na lang para si Pajen pa tayong gumawa ng mga videos, umpisan na natin. Kung ganoon, sabihin mo sa kanya na ligtas at maayos ang kanyang anak. Tinatrato namin siya na parang isang prinsipe, kaya wala siyang dapat ipag-alala sa palitan. Ngunit tungkol sa pagbisita sa bata, hindi na yon kailangan. May tusong ngiting sumilay sa labi ni Bailey Jingwei habang kalmadong humihigop ng tsaa. Napangisi si Xiang Guanfion. Tama. Sabihin mo na lang iyon. Wala namang banal na mata si Gui Yifan para malaman kung nakita mo talaga ang bata o hindi. Napabuntong hininga si Xiang Guanyulin. Sana nga ganoon lang kasimple. Alam ninyo kung gaano katalino ang lalaking iyon. Hindi siya basta-basta maloloko. Sinabi niya sa akin na may lihim silang senyas ng kanyang anak. Kailangan ko siyang makita ng personal at makuha ang tamang palatandaan. Kapag bumalik ako ng walang tamang senyas, iisipin niyang patay na ang bata at kanselado na ang kasunduan. At kapag nangyari iyon, ibibigay na lamang niya ang Soaring Sword sa Xiangguan clan at kakampi sa kanila. Napasigaw si Xiang Guanfion. May ganoon pala silang paraan? Ibig sabihin, kailangan mo talagang makita ang bata. Ganoon nga po eh. Sa totoo lang, ayaw na sana ni Xiang Guanyulin na makita pa si Gu Santong. Gusto na lamang niyang makaalis agad sa Flying Cloud Manor dahil pakiramdam niya ay anumang sandali ay maaari siyang patayin. Napakunot noo si Xiang Guanfion at tumingin kay Bailey Jingwei. Tahimik lamang ang punong ministro, malalim ang iniisip. Biglang kinabahan si Xiang Guanyulin. Huwag ninyong sabihin pinatay niyo siya. Hindi ba gusto ninyo ang Soaring Sword? Kapag hindi na kumpirma ni Gui Yifan na buhay ang anak niya, walang magaganap na palitan. Hindi ninyo makukuha ang espada at masisira rin ang katawan ko dahil sa mga bloodworms. Paano ninyo nagawang patayin ang bata? Sana man lang hinintayin niyo matapos ang palitan. Mahigpit na sigaw ni Xiang Guanfion ang pumigil sa kanya. Tahimik! Hindi siya patay. Parang nabunutan ng tinik si Xiang Guanyulin. Buhay pa pala siya. Kung gayon, bakit tila napakasensitibo nila sa usaping iyon? Tahimik siyang naghintay ng kasunod. Tumango si Bailey Jingwei. CJ, dadalhin kita sa bata. Pero kung makakapagsalita siya o hindi nasa swerte mo na yon. Nanlaki ang mata ni Xiang Guanyulin. Ano nang ibig sabihin yon? Ano ang ginawa ninyo sa kanya? Binugbog niyo siya hanggang hindi na makapagsalita? Nanginginig siyang tumitig sa tatlo. Mga halimaw kahit bata hindi pinapatawad. Bagamat hindi rin naman malinis ang kanyang sariling mga kamay, kahit siya ay may hangganan. Bilang batang Panginoon ng isang kilalang angkan, alam pa rin niya kung hanggang saan lamang dapat ang kalupitan. Ngunit ang mga taong nasa harapan niya. Naggitngit si Xiang Guanfion. Anong klaseng tingin yan? Akala mo ba kami ang gumawa niyan sa kanya? Tinatawag mo bang ordinaryong bata ang halimaw na yon? Hindi na siya pinatapos ni Bailey Jingwei. Halika. Tahimik silang naglakad. Nagdaan sila sa maraming pasilyo hanggang makarating sa isang hardin ng bato. Sa isang kumpas ni Xiang Guanfion ay nabaluktot ang espasyo at bumukas ang isang lihim na lagusan. Sabay-sabay silang bumaba. Habang lumalalim sila sa ilalim ng lupa, nagsindi ang magkabilang hanay ng mga ilaw. Sa magkabilang gilid ay nakatayo ang 50 bantay, mga eksperto sa Soul Harmony Stage at Genesis Stage, na tila mga rebultong hindi kumikilos. Nanlamig ang likod ni Xiang Guanyulin. Napakahigpit ng seguridad ng lihim na piitan ng Flying Cloud Manor. Ngunit ang mas nakakagulat. Iisang bata lamang ang kanilang binabantayan. Sapat na yon upang maunawaan niya kung gaano katindi ang pag-iingat ni Bailey Jingwei laban kay Gui Yifan o marahil ay laban mismo kay Gu Santong. Pagdating nila sa pinakadulo, iba ang bumungad sa kanya. Hindi iyon madilim at maruming piitan gaya ng kanyang inaasahan. Sa halip ay isang marangyang silid ang nasa kanyang harapan. May mamahaling kurtina, maliwanag na ilaw, inukit na mesa, batong upuan, at isang napakagandang kama na yari sa mamahaling jade. Piitan ba talaga ito? Mas mukha pa itong silid ng isang hari. Tinapik siya ni Xiang Guanfion sa balikat. Iyan ang batang gusto mong makita. Tingnan mo nga kung mukha ba siyang pinahirapan ko. Napatingin si Xiang Guanyulin sa maputlang batang nakahiga sa kama. Siya ba ang anak ni Gui Yifan? Napangiti siya ng bahagya. Buhay pa siya. Samantala,
Sa isang madilim na sulok ng Flying Cloud City, malapit sa Manor, tahimik na nakaupo ang isang anino. Gumawa ito ng ilang hand seal at mahina nitong binigkas. Yang Sanzigi. Palihim na nakapasok si Zufan sa lungsod kasunod ni Xiang Guan Yulin at matagal nang nag-aabang. Sa loob ng katawan ni Xiang Guan Yulin, unti-unting umurong ang libu-libong bloodworms. Sa ilalim ng mga ito ay lumitaw ang isang maliit na pulang nilalang, ang Blood Infant. Hindi pala pananakot ang tunay na layunin ng mga bloodworms. Marami pang ibang paraan si Zufan upang kontrolin si Xiang Guan Yulin. Ang bloodworms ay mabisa lamang laban sa mga cultivator na mas mababa sa ethereal stage sapagkat katawan lamang ang kanilang pinipinsala. Ngunit kapag pinili ng biktima na sirain ang sariling katawan, wala na rin itong magiging pakinabang kay Zufan. Kaya ang tunay na dahilan ng paglalagay niya ng napakaraming bloodworms ay upang itago ang presensya ng Blood Infant. Pinatulog pa niya si Xiang Guan Yulin habang isinasagawa iyon upang wala itong maalala. Dahil dito, nang siyasatin siya ni Xiang Guan Fion, ang nakita lamang nito ay ang mga bloodworms. Hindi niya napansin ang Blood Infant na lihim na nagkukubli sa ilalim. Isang perpektong plano iyon upang matunton ang kinaroroonan ni Gu Santong. Ang lahat ng ito ay para lamang sa isang layunin. Hanapin ang batang si Yang Sanzi. Sapagkat walang pagliligtas na maaaring simulan hanggat hindi natitiyak ang lokasyon ng bihag. Sa pamamagitan ng mga mata ng Blood Infant, nakita ni Zufan ang maputla at nanghihinang si Gu Santong na nakahiga sa kama. Mahigpit niyang ikinuyom ang kanyang kamao. Nanginig ang kanyang puso sa matinding sakit. Ngunit agad niya itong pinakalma. Hindi pa ito ang tamang oras upang kumilos. Kailangan muna niyang maghintay. Lumapit si Xiang Guan Yulin kay Gu Santong at sinuri ang kanyang kalagayan. Pagkaraan ng ilang sandali ay napatingin siya kay Xiang Guan Fion. Ano ang nangyari sa kanya? Masyado siyang nawalan ng dugo. Napansin ni Xiang Guan Yulin ang nakabalot na sugat sa braso ng bata. Kahit mahigpit ang benda, patuloy pa ring tumutulo ang dugo patungo sa isang mangkok sa ilalim nito. Nagulat siya. Pinapalabasan niyo siya ng dugo. Bakit? Agad siyang sinigawan ni Xiang Guan Fion. Kalokohan! Hindi ako santo, pero hindi rin ako ganoon kasama para sadyang ubusin ang dugo ng isang bata. Hindi ko siya pinahirapan. Ginamit ko pa nga ang sarili kong silid ng pagpapagaling upang iligtas siya. At ngayon tinatanong mo kung ako ang nagpapadugo sa kanya. Silid niyo ito. Ano nang akala mo, piitan? Napabuntong hininga si Xiang Guan Fion bago muling tumingin kay Gu Santong. Napakaiba ng batang ito. Matapos siyang masugatan ng espada ko, ipinagamot ko siya sa pinakamahusay kong mga alchemist dahil balak ko pa siyang gamitin laban kay Gu Yifan. Pero kakaiba ang nangyayari. Kahit anong gamot ang gamitin, hindi humihinto ang pagdurugo niya. Iyan ang dahilan kung bakit nagdalawang isip akong ipakita siya sa iyo. Hindi pa siya patay pero hindi na rin siya magtatagal. Hindi ko alam kung aabot pa siya sa araw ng palitan. Nanlamig si Xiang Guan Yulin. Kaya pala ayaw nila akong dalhin agad dito. Nakabitin na pala sa pagitan ng buhay at kamatayan ng bata. Baka hindi pa siya umabot sa loob ng kalahating buwan. Sa kabilang panig, nayanig si Zufan sa kanyang nasaksihan. Nag-alala siya ng husto. Hindi gumagaling si Yang Sanzi. Bakit? Matapos suriin ang pulso ni Gu Santong, umiling si Zhu Jingwei at humarap sa iba. Wala pa ring pagbabago. Hindi man lang naghihilom ang sugat niya at patuloy pa rin ang pag-agos ng dugo. Kung magpapatuloy ito, mamamatay siya. Mukhang napakalakas talaga ng naging atake mo noon, Sword King Fion. Napabuntong hininga si Xiang Guan Fion. Bakit parang kasalanan ko pa? Ako mismo ay sugatan noon at dahil sa galit ay hindi ko na nakontrol ang lakas ko. Hindi ko naman siya gustong patayin. Pinagamot ko pa nga siya pagkatapos. Paano ko malalaman na kakaiba pala ang batang ito? Kung ibang tao iyon, matagal nang gumaling. Pero siya, lalo lang lumalala. Halatang litong-lito si Xiang Guan Fion sa nangyayari. Ngumiti lamang si Zhu Jingwei. Hayaan na natin ang nakaraan. Ang mahalaga ngayon ay kailangan ni Gu Yifan ang sagot ng anak niya bago siya pumayag sa palitan. Pero sa lagay ng bata, paano siya sasagot? Young Master Yulin, baka ikaw ang makapagpagising sa kanya. Baka sakaling magawa iyon ng pagmamahal ng isang ama. Tumawa siya ng marahan. Susubukan ko
Walang pag-aalinlangan si Shangguan Yulin. Ang kinabukasan niya ang nakasalalay rito. Kapag hindi siya nakakuha ng sagot, iisipin ni Gu Yifan na patay na ang anak nito at kakanselahin ang kasunduan. Masisira rin ang sarili niyang katawan dahil sa mga bloodworm. Mas masahol pa, magiging manugang pa ng Shangguan clan ang lalaking iyon. Yaler, hindi ko hahayaang mahawakan ka ng hayop na yon. Sa isip na yon, lumapit siya kay Gu Santong at pilit nang umiti, kahit mas nakakatakot pa ang mukha niya kaysa umiiyak. Little Sanzi, gumising ka. Sinugo ako ng ama mo. Halika, gumising ka, Li. Ngunit nanatiling walang galaw si Gu Santong, parang isa ng bangkay habang patuloy na tumutulo ang dugo mula sa kanyang braso. Nagpawis si Shangguan Yulin sa kaba. Samantala, kumunot ang noo ni Zhu Fan. Hindi niya alam na ganito na pala kalubha ang kalagayan ni Little Sanzi. Plano sana niyang iligtas muna ito bago alamin ang sanhi ng sugat, ngunit ngayon ay malinaw na nasa bingit na ng kamatayan ang bata. Mahigpit niyang ikinuyom ang mga kamao at kinagat ang labi, ngunit napilitang pigilan ang sarili. Hindi pa ito ang tamang oras, kailangan kong maghintay. Lintik na bata. Gumising ka na at sabihin mo ang hudyat ninyo ng ama mo bago ako mawala ng pasensya. Nang hindi umubra ang mahinahong paraan, itinuro ni Shangguan Yulin ang daliri sa mukha ni Gu Santong at nagmura. Wala akong pakialam kung mamatay ka o ang ama mo. Ang buhay ko ang nakataya rito. Kung ipapahamak ninyo ako, sisiguraduhin kong pigain ko ang natitira mong buhay. Tahimik pa rin. Para bang tuluyan ng iniwan ni Gu Santong ang mundong ito. Napangiwi si Shangguan Yulin. Akala niya ang pinakamalaking problema ay sina Zhu Jingwei at ang dalawang Sword King. Ngunit ang tunay na hadlang pala ay ang batang ito na ayaw magising. Kapag hindi nagising ang batang ito, talo kaming lahat. Lalo na siya. Sa bawat banggaan ng Flying Cloud Manor at ni Gu Yifan, bakit siya palagi ang nadadamay? Ano bang kasalanan ko? Hindi naman siya ang sumira sa kasunduan. Hindi ako ang pumalpak. Ang batang ito ang ayaw gumising. At kung may dapat sisihin, si Shangguan Fion yon dahil sa labis nitong kalupitan. Bakit ako pa rin ang pinakamalaking talo? Langit, bakit napakalupit ng tadhana sa akin? Pakiramdam ni Shangguan Yulin ay pasan niya ang lahat ng kamalasan sa mundo. Ngumiti si Zhu Jingwei. Young Master Yulin, hindi ba't sinabi mong may ipapahatid si Gu Yifan sa anak niya? Sabihin mo iyon. Baka sa lakas ng ugnayan nilang mag-ama ay magising siya. Subukan mo. Nanginginig na tumango si Shangguan Yulin. Kahit ano, basta huwag lang akong mamatay. Humiga siya sa tabi ni Gu Santong at marahang bumulong. Little Sanzi, may ipinasasabi ang ama mo. Naalala mo ba? Kapag nasa panganib ka, lagi kitang ililigtas. Ang isang tunay na Ginoo ay hindi nakakalimot sa kanyang pangako. Napakunot noo si Shangguan Fion. Ganyan ba magsalita ang isang ama sa anak? Parang magkaibigan lang sila. Tahimik din nag-isip si Zhu Jingwei. Biglang isang mahinang tinig ang narinig. Ang isang tunay na Ginoo ay hindi nakakalimot sa kanyang pangako, hahaha. Nagulat ang lahat. Dahan-dahang iminulat ni Gu Santong ang kanyang mga mata at mahina siyang natawa. Nagising siya. Sigaw ni Shangguan Fion. Ano bang klaseng hudyat iyon? Ngumiti si Zhu Jingwei. Talagang kakaiba ang mag-amang ito. May mga ama at anak talagang itinuturing ang isa't isa bilang magkapantay. Marahil ganoon din sila. Isang pangako ng Ginoo, hahaha. Tumango ang iba. Ngunit walang pakialam si Shangguan Yulin sa kakaibang relasyon ng mag-ama. Ang gusto lang niya ay matuloy ang palitan para mailigtas ang sarili niyang balat. Hoy bata! Sa wakas nagising ka rin. Bilisan mo at sabihin mo na ang sagot sa hudyat. Dadalhin ko agad ito sa ama mo. Umiti ng mapanukso si Gu Santong. Degenerate demon, bakit ko sasabihin sa'yo? Nanigas si Shangguan Yulin. Pati ba naman ang batang ito niloloko ako? Kinuyom niya ang kamao. Lintik ka. Sabihin mo na ang hudyat para maibigay ng ama mo ang espada kapalit ng buhay mo. Panalo tayong lahat. Pero kapag hindi mo sinabi, sisiguraduhin kong impyerno ang buhay ninyong mag-ama. Umikot lang ang mga mata ni Gu Santong. Degenerate demon, bakit ko sasabihin sa'yo? Suminghat si Shangguan Yulin. Hindi mo ba naiintindihan? Ginagawa ko ito para sa ikabubuhay mo. Kapag hindi ibinigay ng ama mo ang espada, mamamatay ka.
Ano ang hudyat? Degenerate demon, bakit ko sasabihin sa'yo? Ano ba naman? Bakit napakatigas ng ulo ng batang ito? Halos mabaliw na si Xiang Guan Yulin. Napaluhod siya sa tabi ng higaan at halos nagmakaawa. Bata, tinutulungan ko lang ang ama mo na mailigtas ka. Sinabi ko na ang mensahe niya. Sabihin mo na rin ang sagot. Magkakampi tayo. Kapag sinabi mo yon, magiging masaya ang lahat. Matagal siyang tiningnan ni Gu Santong bago muling ngumiti ng pilyo. Degenerate demon, bakit ko sasabihin sa'yo? Nanginig ang buong katawan ni Xiang Guan Yulin. Pumutok pa ang isang ugat sa sobrang galit at pagkadismaya, dahilan upang dumugo ang gilid ng kanyang bibig. Young Master Yulin. Biglang nagsalita si Zhuge Jingwei. Posible bang ang mismong sagot ay degenerate demon, bakit ko sasabihin sa'yo? Natigilan si Xiang Guan Yulin. Dahan-dahan niyang nilingon si Gu Santong. Ngumiti ang batang iyon nang may pangungutya. Matagal ko nang sinabi ang hudyat. Ikaw lang ang hindi nakakaintindi. Nanginig ang mukha ni Xiang Guan Yulin. Parang salaming nabasag ang kanyang puso habang unti-unting tumulo ang luha sa kanyang mga mata. Nilalaro lang nila ako mag-ama, silang parehong pinaglalaruan ako hanggang sa mamatay ako. Talagang kakaiba ang mag-amang Gu Yifan at Gu Santong. Napakawalang kwenta ng hudyat nila, wala man lang katiting na saysay. Umiling si Xiang Guan Fion habang pinagmamasdan ang wasak na si Xiang Guan Yulin. Maging si Zhuge Jingwei ay walang maipaliwanag. Ganyan talaga ang mga kakaibang tao. Marahil sinadya nilang gawing napakalabo ng hudyat para walang ibang makahula. Wala nang saysay pang pag-isipan yon. Umiti siya at tumingin kay Xiang Guan Yulin. Ang mahalaga, nakuha na natin ang sagot. Matutuloy na ang kasunduan. Young Master Xiang Guan, dapat ay umalis ka na. Hindi ba't nagmamadali ka? Naunawaan agad ni Xiang Guan Yulin ang ibig sabihin nito. Tumayo siya at yumukod. Kung gayon, dadalhin ko na ang inyong tugon kay Gu Yifan. Binabati ko na agad ang punong ministro sa nalalapit niyang pagkuha sa soaring sword. Maraming salamat, Young Master. Napangiti sina Zhuge Jingwei, Xiang Guan Fion at Dan Qingshen. Bagamat wala ng halaga si Xiang Guan Yulin sa kanila, marunong pa rin itong magsalita. Hindi pilit ang pambobola nito at sapat lang upang mapalugod ang kausap. Marahil may silbi pa rin siya. Pagkatapos nito ay sabay-sabay silang lumabas ng lihim na kulungan, ni hindi man lamang muling nilingon ang mahina at nakahigang si Gu Santong. Tahimik lamang silang pinagmasdan ng bata. Ngumiti siya ng bahagya bago pumikit. Dadating si Itay para iligtas ako, hahaha. Sana lang nakuha niya ang mensaheng gusto kong iparating. Habang inaakay ni Zhuge Jingwei at ng dalawang Sword King si Xiang Guan Yulin palabas, magiliw ang pakikitungo nila rito na parabang isa itong marangal na panauhin. Ngunit kabado si Xiang Guan Yulin. Sa bawat hakbang, nararamdaman niya ang nakakatakot na presensya ng mga bantay na nakahilera sa magkabilang gilid ng lagusan. Pakiramdam niya, bawat segundo ng pananatili niya sa sumpang lugar na iyon ay maaaring maging huli na niya. At ang mas kakaiba, habang papalapit sila sa labasan, lalo lamang lumalala ang masamang kutob niya. Bigla siyang nanginig. Huminto siya sa gitna ng lagusan. Nasa kalahati pa lamang sila ng daan. Napakunot noo si Xiang Guan Fion. Anong nangyayari? Bakit ka huminto? Hindi makagalaw si Xiang Guan Yulin. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding takot. Pilt niyang igalaw ang kanyang bibig, ngunit tila nawalan siya ng kontrol sa sariling katawan. Lalong nagtaka si Xiang Guan Fion. Ano na naman ang pinaplano ng taong ito? Pilt na tumingin si Xiang Guan Yulin sa kanila, umaasang mauunawaan nila ang nais niyang ipahiwatig. Samantala, 100 milya ang layo, sa isang madilim na sulok sa labas ng Flying Cloud Manor, tahimik na naghihintay si Zhou Fan. Gamit ang paningin ng Blood Infant na nakatago sa loob ng katawan ni Xiang Guan Yulin, malinaw niyang nakikita ang bawat kilos sa ilalim ng lihim na kulungan. Para siyang isang mangangasong matyagang naghihintay ng tamang sandali. Bumuo siya ng isang selyo gamit ang kanyang mga kamay. Sa mismong sandaling lumapit si Xiang Guan Fion kay Xiang Guan Yulin. Biglang nagbago ang selyo. Boom! Kasabay nito, nakaramdam si Xiang Guan Fion ng napakatinding panganib mula mismo sa katawan ni Xiang Guan Yulin. Isang pakiramdam na matagal na niyang hindi naranasan. Ngunit huli na ang lahat. Sa isang iglap,
Sumabog ang katawan ni Xiang Guan Yulin. Ang pagsabog ng isang soul harmony stage expert ay sumalanta sa buong makitid na lagusan, at ang pangunahing target nito ay si Xiang Guan Fion. Bilang isang peak Genesis stage expert, agad nagpakawala si Xiang Guan Fion ng napakalakas na Yuan Qi upang protektahan ang sarili. Hindi siya maaaring masugatan ng simpleng pagsabog ng isang soul harmony cultivator. Ngunit hindi ganoon kaswerte ang mga bantay. Sa makipot na lagusan, wala silang mapagtataguan. Ang tanging depensa nila ay ang sarili nilang Yuan Qi. Ang mga mas mahina kaysa kay Xiang Guan Yulin ay agad na namatay. Ang mga bahagyang mas malakas ay malubhang nasugatan. Sa isang kisap mata, mahigit 100 bantay ang namatay. Marami pa ang nawalan ng kakayahang lumaban. Ipinakita lamang nito kung gaano katindi ang kapangyarihan ng pagsabog ng isang soul harmony expert. Ngunit, simula pa lamang iyon. Mula sa gitna ng pagsabog, biglang sumiklab ang maitim na kidlat na apoy. Ito ang ikatlong alas na itinanim ni Zhu Fan sa katawan ni Xiang Guan Yulin. Ang nakakatakot na Black Thunder Flame. Hindi ito inaasahan kahit ni na Xiang Guan Fion. Karaniwang Yuan Qi lamang ang ginagamit sa pagpapasabog ng sarili. Ngunit ang Black Thunder Flame ay ibang usapan. Taglay nito ang kapangyarihan ng ganap na pagwasak. Isa itong apoy na walang pinipili. Kapag naubos na ang lakas nito, saka lamang ito titigil. Parang kamay ng demonyong umabot mula sa impyerno. Sumiklab ito sa lahat ng direksyon. Anumang mahawakan nito, laman man o bato, ay tuluyang naglalaho. Maging ang mga Genesis Stage Guard ay hindi nakapag-react. Narinig lamang nila ang pagkatunaw ng kanilang Yuan Qi barrier habang unti-unti itong nilalamon ng itim na apoy. Pagkaraan, sila mismo ang nilamon nito. Wala ni isang sigaw ang narinig. Maging ang kanilang mga kaluluwa ay nilipol ng nakakatakot na apoy. Sa loob lamang ng ilang sandali, mahigit 30 bantay ang tuluyang nabura sa mundo. Maging ang dalawang Sword King ay napataranta. Pinakadelikado ang kalagayan ni Xiang Guan Fion dahil siya ang pinakamalapit sa pagsabog. Napalibutan siya ng Black Thunder Flame. Tanging ang napakalakas niyang Yuan Qi lamang ang pumipigil sa apoy na dumikit sa kanyang katawan. Ngunit alam niyang hindi ito magtatagal. Unti-unting inuubos ng apoy ang kanyang Yuan Qi. Kailangan niyang makaalis agad. Sa kabilang panig, nasa panganib din sina Zhu Jingwei at Dan Qingshen. Bilang isang ethereal stage lamang, walang kakayahan si Zhu Jingwei na labanan ang nakakatakot na apoy. Kung hindi dahil kay Dan Qingshen na gumamit ng sariling Yuan Qi upang protektahan silang dalawa. Matagal na sana silang natupok. Ngunit kahit si Dan Qingshen ay halatang nahihirapan. Nakasimangot siya habang nakatitig sa maitim na apoy. Ang nakakatakot na apoy ng batang iyon mas lalo pang lumalakas habang tumatagal. Naalala niya ang nakaraan. Noong Double Dragon Gathering, isang maliit na hibla lamang ng Black Thunder Flame ang ginamit ni Zhu Fan upang sugatan si Yelin kahit nasa ilalim ito ng proteksyon ni Exalted Heiran. Dahil doon, nakilala si Zhu Fan bilang pinakamahusay na alagad sa kanlurang lupain. Ngayon, ang maliit na apoy na iyon ay isa ng naglalagablab na dagat ng kamatayan na nilalamon ang lahat ng madaanan nito. Napabuntong hininga si Dan Qingshen. Sa loob lamang ng ilang taon naging tunay na nakakatakot ang batang iyon. Matapos makalayo sa laganap na itim na apoy, nagsalita si Dan Qingshen. Kapatid Dan, hindi natin mapipigilan ang kakaibang itim na apoy na ito. Habang patuloy nitong nilalamon ang Yuan Qi natin, wala tayong mapapala kung mananatili tayo rito sa makitid na lagusan. Tumango si Dan Qingshen. Ayos! Itinaas niya ang dalawang daliri at agad na nagbuga ng napakalakas na enerhiya. Isang dambuhalang espada ng liwanag ang bumaon paitaas, binutas ang kisam ng lagusan at lumikha ng malaking butas. Bumuhos ang sikat ng araw sa ilalim ng lupa, at sa unang pagkakataon ay nasilayan nila ng malinaw ang nakakatakot na dagat ng itim na kulog apoy. Mabilis na isinakay ni Dan Qingshen si Baili Jingwei sa kanyang balikat at lumipad palabas. Habang unti-unting kinakain ng itim na apoy ang kanyang panangga ng Yuan Qi, agad niya itong inihiwalay sa kanyang katawan at hinayaang lamunin iyon ng apoy hanggang sa tuluyang mawala. Sunod namang nakataka si Xiang Guan Fion kasama ang ilang natitirang eksperto ng Genesis Stage. Ginaya nila ang ginawa ni Dan Qingshen at sa wakas ay nakalayo sa nakamamatay na apoy. Bagamat ligtas na sila, hindi pa rin maalis ang takot sa kanilang mga puso.
Bilang mga makapangyarihang eksperto na halos hindi kailanman nalalagay sa panganib, ngayon lamang nila naranasan ang tunay na paglapit ng kamatayan. Habang pinagmamasdan nila ang itim na apoy na patuloy na lumalamon sa Flying Cloud Manor, lalo silang kinilabutan. Sa mahigit 50 gwardyang nasa lagusan, 5 lamang ang nakaligtas. Ang iba ay nilamon ng itim na apoy nang walang pagkakataong makapagsigaw man lang. Nanatiling nakatulala si Xiang Guanfion. Ngayon lamang niya nasilayan ang kanyang mga tauhan na mamatay nang walang anumang magawa. Noon niya tunay na naunawaan na kahit gaano kalakas ang isang tao, may mga kapangyarihang hindi kayang labanan. Tahimik niyang inalala ang aral na yon. Lumapit si Xiang Guanfion kina Beili Jingwei at Dan Qingshen. Punong ministro, kapatid Dan, ano ba talaga ang apoy na yon? May alam ba kayo? Hindi ito mapipigilan ng Yuan Qi at hindi rin masisira. Hahayaan mo lamang itong ubusin ang lahat bago ito huminto. Kung hindi sapat ang Yuan Qi natin para ilayo ito sa katawan natin, kahit ako bilang Sword King ay malamang patay na. Napakalabis nito. Parehong naging seryoso sina Beili Jingwei at Dan Qingshen. Pinili ni Dan Qingshen na huwag ibunyag ang alam niya tungkol kay Zhu Fan at sa kakaibang apoy nito. Samantala, nagsalita si Beili Jingwei. Hindi mahalaga kung ano ito, kundi kung gaano ito kalakas. Sa kapangyarihang iyon, halos walang makapipigil dito. Nakaligtas lamang tayo dahil may hangganan ang lakas ng apoy. Ngunit kahit ganoon, nagawa pa rin itong ilagay sa panganib ang isang Sword King. Huminto siya sandali bago nagpatuloy. Isipin niyo. Nagawa lamang nating mabuhay dahil patuloy nating inilalayo ang apoy gamit ang Yuan Qi. Pero kung kahit isang munting apoy lamang ang tumama sa atin, patay tayo. Seryosong tumango si Xiang Guanfion habang mabigat namang nagsalita si Dan Qingshen. Isang dampi lamang ng itim na apoy na yon at wala nang matitira sa atin. Napabuntong hininga si Beili Jingwei. Napakahirap takasan ng kapangyarihang ito kahit para sa isang Sword King. Kung gayon paano pa kaya kung maging banta ito maging sa Patriarch? Ngayon lang natin nakita ang ganitong uri ng apoy. Pero paano kung mayroon pang mas marami nito sa hinaharap? Hindi na niya tinapos ang kanyang sinabi, ngunit naunawaan agad ni Xiang Guanfion ang ibig niyang ipahiwatig. Kung marami pang ang ganitong uri ng apoy, maging ang Invincible Sword ay maaaring makaramdam ng takot. Ngunit nanatiling palaisipan kung saan nagmula ang napakapanganib na kapangyarihang iyon. Malamig na nagsalita si Beili Jingwei. Ano man ang mangyari, malinaw na may kinalaman ang Xiang Guan clan sa pagsabog ni Xiang Guan Yulin. Galit na suminghal si Xiang Guanfion. Walang duda. Ang mga hayop na iyon ang may pakana nito. Hindi ko alam kung saan nila nakuha ang nakakatakot na apoy na iyon, pero isiniksik nila yon sa katawan ni Xiang Guan Yulin at pinasabog siya sa harap natin. Mabuti na lamang at naging maingat ako. Kung naging kampante ako kahit sandali, nilamon na sana ako ng apoy. Xiang Guanfixiong, babayaran mo ito. Ngunit kumunot ang noo ni Beili Jingwei. Si Xiang Guanfixiong. Ang isang matuwid at marangal na clan head ba ay gagamit ng ganoong karumal-dumal na paraan? Huwag nating kalimutan na ang tunay na utak sa lahat ng ito ay si Gyu. Hindi niya natapos ang salita. Isang malakas na pagsabog ang umalingaw mula sa silangang bahagi ng Manor, kasabay ng pamilyar na enerhiya ng soaring sword art ng Xiang Guan clan. Naggitngit si Xiang Guanfion. Punong Ministro Beili. Nakita ninyo? Habang pinapasabog nila si Xiang Guan Yulin para patayin tayo, sinalakay naman ng pangunahing hukbo ang Manor. Sigurado silang papatayin nila ako kung makaligtas man ako sa pagsabog. Pero hindi ganoon kadaling alisin ang buhay ko. Galit na galit siyang lumipad patungo sa pinanggagalingan ng labanan. Napabuntong hininga si Beili Jingwei at sumunod kasama si Dan Qingshen. Sa gitna ng kaguluhan, walang nakapansin sa maliit na pulang blood infant na palihim na gumapang sa ilalim ng naglalagablab na itim na apoy. Ginamit nito ang apoy bilang panangga habang tahimik na dumaan sa lagusan hanggang marating ang silid kung saan nakahiga si Gu Santong. Yaong Sanzi. Napadilat si Gu Santong nang marinig ang pamilyar na tinig. Dad, dumating ka na. Siyempre. Sinundo na kita. Biglang nagbago ang anyo ng blood infant at naging isang maitim na espada. Marahang isinakay nito si Gu Santong at, sa isang iglap, naglaho silang parang hangin. Samantala, si Xiang Guanfixiong kasama ang tatlong venerable at mga eksperto ng Genesis Stage ay nagsimula ng diversion sa ibang bahagi ng Flying Cloud Manor.
Walang humpay silang sumalakay, sinunog ang mga gusali at pinaslang ang mga gwardiya. Walang sinuman ang kayang pumigil sa tatlong venerable, lalo pat kakaunti lamang ang mga bantay sa bahaging iyon. Sunod-sunod na sumabog ang malalakas na sword energy, winawasak ang lahat ng madaanan. Habang nakalutang sa himpapawid, napansin ni Shangguan Fion na dumarating na ang daan-daang reinforcement. Dumating na ang mga gwardya. Ginawa nga ng batang iyon ang plano. Hindi ko alam kung kasama ba nila sina Shangguan Fixiong at ang iba. Kung ganoon, magiging napakahirap makaalis ng walang iwang tao. Bigla siyang sumigaw sa galit. Shangguan Fixiong! Halos mapatay mo ako gamit ang isang nagpapakamatay na tauhan. Sisiguraduhin kong hindi ka na makakalabas ng buhay. Parang bagyong sumugod si Shangguan Fion patungo kay Shangguan Fixiong. Nang makita ni Shangguan Fixiong na paparating sina Shangguan Fion, Dan Qingshen, at Baili Jingwei, agad siyang nagbigay ng utos. Lahat, umatras. Kumagat sila sa pein. Walang pag-aatubiling umurong ang mga miyembro ng Shangguan clan, iniwang wasak at nagliliyab ang buong lugar habang nagsisimula ang susunod na yugto ng kanilang plano. Pagdating ni Shangguan Fion sa pinangyarihan, wala na roon si Shangguan Fixiong at ang kanyang grupo. Lalo lamang nitong pinalala ang kanyang galit. Habang pinagmamasdan ang papalayong mga anino, walang tigil siyang nagmura. Mga duwag na matandang buto. Nang makita niyo akong dumating, agad kayong tumakas. Dahil hindi niyo ako matalo ng harapan, gumamit kayo ng buhay na bomba. Kung magpapasabog lang din kayo ng tao, bakit hindi pa eksperto sa Genesis stage ang ipinadalan niyo? Ano ang silbi ng isang bagitong soul harmony cultivator? At tinatawag pa ninyo ang sarili ninyong mga bayani. Kung gagawa kayo ng maruming paraan, lubusin na ninyo. Huwag kayong maging duwag. Shangguan Fixiong, nakakahiya kang clan head. Patuloy ang kanyang walang katapusang pagmumura. Hindi lamang si Shangguan Fixiong ang kanyang isinumpa, kundi maging si Shangguan Yulin, na sa tingin niya ay napakahina at walang naidulot na pinsala sa kanya. Kung naririnig lamang iyon ni Shangguan Yulin sa kabilang buhay, marahil ay tuluyan na siyang mawawalan ng pag-asa. Bakit ako? Mensahero lang naman ako. Paano ba talaga ako namatay? Ni hindi niya namalayang namatay na pala siya. Nang sumabog ang kanyang katawan, nilamon agad ng itim na thunder flame maging ang kanyang kaluluwa, kaya wala siyang natirang pag-asang mabuhay muli. Isa siyang tunay na kawawang biktima. Ang hindi niya alam, sa mismong sandaling pumayag siyang maging mensahero ni Zhu Fan, nakatakda na ang kanyang kapalaran bilang sakripisyong bahagi ng napakalaking plano ng Demonic Emperor. Mula pa sa simula, wala talagang balak si Zhu Fan na makipagpalitan ng mensahe o makipagkasundo. Ang usapan tungkol sa pagpapalitan ng Soaring Sword at Gu Santong ay isa lamang panakip-butas. Ang tunay na layunin ay ipadala si Shangguan Yulin sa kanyang kamatayan. Sword King Fion, tigilan mo na ang pagmumura. Hindi ikaw ang tunay nilang target. Mali ang taong sinisisi mo. Kasabay ng malakas na ihip ng hangin, dumating sina Dan Qingshen at Baili Jingwei. Napailing si Baili Jingwei habang pinagmamasdan ang nag-aalab sa galit na Sword King. Sa isip niya, bagamat mataas ang katayuan ni Shangguan Fion, isa pa rin itong simpleng mandirigmang madaling matangay ng emosyon. Nagulat si Shangguan Fion. Ano ang ibig mong sabihin, punong ministro? Hindi nila ako gustong patayin? Paano ang pagsabog at ang biglaang pag-atake? Wala na sa akin ang Soaring Sword, kaya malinaw na buhay ko ang pakay nila. Sumabog pa mismo ang batang iyon sa tabi ko. Ngumiti lamang si Baili Jingwei. Kilalang kilala ng lahat ang lakas mo, Sword King Fion. Kung tunay nilang layunin ang patayin ka, hindi sila gagamit ng planong may napakaliit na tsansa ng tabumpay. Ipinaliwanag niya na bilang isang Sword King, likas ng matalas ang pandama ni Shangguan Fion. Madali niyang mararamdaman ang isang pagpapasabog ng Soul Harmony Cultivator. Kung seryoso silang patayin siya, eksperto sa kaparehong antas sana ang ginamit nila. Pagkatapos ay ngumiti siya ng makahulugan. Anong uri ng assassination ang gumagamit ng paraang halos siguradong mabibigo? Napahinto si Shangguan Fion. Punong ministro, ibig mong sabihin. Ang gusto lang nilang isipin natin ay ikaw ang target. Napakurap si Shangguan Fion. Akala lang. Tumawa si Baili Jingwei. Halika. Bumalik tayo sa lihim na kulungan. Doon mo mauunawaan ang lahat. Mabilis silang bumalik sa lagusan. Halos wala nang natitirang itim na apoy.
Iwinasiwas ni Xiang Guanfion ang kanyang manggas at itinaboy ang natitirang nagliliyab na mga bato upang makadaan sila. Dahil kalahati na lamang ang haba ng lagusan matapos itong wasakin ng pagsabog, mabilis nilang narating ang silid. Ngunit pagpasok nila, wala na si Gu Santong. Napasinghat sina Dan Qingshen at Xiang Guanfion. Hinawakan ni Xiang Guanfion ang kama. Malamig na ang kumot. Matagal nang nailigtas ang bata. Nasaan siya? Kailan pa siya nawala? Kalmadong sumagot si Beili Jingwei. Nailigtas siya habang inilihis ng pag-atake ng Shangguan clan ang ating atensyon. Natigilan si Xiang Guanfion. Alam mo na pala? Simula pa lamang. Ngumiti si Beili Jingwei. Hindi Shangguan clan ang tunay nating kalaban. Si Gu Yifan. Nagulat si Xiang Guanfion. Siya. Pero paano? Hindi ba nagkasundo tayo sa palitan? Napailing si Beili Jingwei. Pero sabihin mo nga tayo ba mismo ay tutuparin ang kasunduan kapag nakuha na natin ang Soaring Sword? Tahimik si Xiang Guanfion. Kung hindi ako nagtitiwala sa sarili kong kasunduan, lalong hindi magtitiwala si Gu Yifan. Ipinaliwanag ni Beili Jingwei na ang Soaring Sword lamang ang sandigan ni Zhu Fan. Kapag ibinigay niya yon, wala nang pipigil sa kanila na patayin silang mag-ama. Isa lamang siyang Radiant Stage Cultivator na may sugatang anak. Imposibleng makatakas sila. Kaya kailangan niya ang tulong ng Shangguan clan. Ngunit kung ibibigay niya ang espada, wala na ring dahilan ang Shangguan clan upang protektahan siya. Simula pa lamang, wala siyang planong makipagpalitan. Ang tunay niyang balak ay iligtas muna ang kanyang anak. Tumingin si Beili Jingwei sa bakanteng silid. Hindi ko pa rin alam kung paano siya nakapasok at nailabas ang bata. Pero noong iginiit ni Xiang Guanyulin na makita ang anak ni Gu Yifan, doon ko na napagtanto ang kanyang plano. Isa-isang ipinaliwanag ni Beili Jingwei ang buong estratehiya. Ang pagsabog ni Xiang Guanyulin. Ang pagkalat ng itim na Thunder Flame. Ang pag-atake ng Shangguan clan. Lahat ng iyon ay para guluhin ang kanilang pag-isip. Kapag nababalot ng takot at galit ang isang tao, nawawala ang malinaw na paghusga. Kaya nga agad naniwala si Xiang Guanfion na siya ang target. Kung naging kalmado ka lamang at agad mong sinuri ang kulungan, mapapansin mong wala na ang bata. Tumango si Xiang Guanfion. Ngayon lamang niya lubos na naunawaan ang lahat. Nagpatuloy si Beili Jingwei. Pagkatapos, dumating si Xiang Guanfixiong at agad ding umatras. Layunin lamang niyang lalo kang galitin at ilayo rito. Kasabay nito, hinarangan ng itim na apoy ang lagusan. Dahil natakot ang mga gwardya, natural na sumunod silang lahat sa iyo. At habang walang bantay sa kulungan doon pumasok si Gu Yifan at iniligtas ang kanyang anak. Ngumiti siya habang binubuo ang kabuuan ng plano. Ginamit pa niya si Xiang Guanyulin upang itanim sa ating isipan na makikipagpalitan siya makalipas ang 2 linggo. Dahil dito, hindi natin siya pinaghinalaan sa nangyaring pagsabog at agad nating ibinintang ang lahat sa Shangguan clan. Napahalakhak si Beili Jingwei. Talagang kahanga-hanga si Gu Yifan. Napakadetalyado ng bawat galaw niya. Sa dami ng taon kong naglakbay sa 5 lupain, ngayon lang ako nakatagpo ng kalabang ganito kahirap basahin. Kung mapugutan ko siya ng ulo, tunay iyong magiging isang dakilang tagumpay. Tumango si Xiang Guanfion habang malamig ang pawis sa kanyang likod. Mabilis, eksakto at walang awa. Handa siyang gumamit ng anumang maruming paraan. Mas mahirap pa ngang makahanap ng taong mas tuso kaysa sa kanya. Mas lalo pa akong namangha dahil napakilos niya ang 10 eksperto ng Shangguan clan upang iligtas ang kanyang anak nang walang ni isang nasawi. Mabuti na lamang at hindi siya tunay na miyembro ng Shangguan clan. Kung hindi, magiging napakalaking problema yon. Seryosong nagsalita si Beili Jingwei. Iyan ang tunay na lakas ng isang mahusay na manipulator. Hindi ang sarili niyang kapangyarihan, kundi ang kakayahan niyang gawing nakamamatay na sandata ang bawat piyesang nasa paligid niya. Nanlalamig ang kanyang mga mata habang sinasabi ang kanyang pasya. Kung sakaling pahalagahan ng 4 na lupain si Gu Yifan at makuha nila ang kanyang katapatan, iyon ang magiging pinakamalaking banta sa Sword Star Empire. Kaya kailangan natin siyang patayin sa lalong madaling panahon. Nag-atubili si Xiang Guanfion. Punong ministro, naisip mo na bang subukang kunin siya sa ating panig? Walang pag-aalinlangang umiling si Beili Jingwei. Kahit minsan hindi. Ayaw ko sa mga taong kagaya ko. Sapat na ang isang Beili Jingwei upang pamahalaan ang Central Area.
Hindi ko kailangan ng pangalawa. Lalo na kung ang pangalang iyon ay Gu Yifan. Tahimik lamang na nakamasid si Dan Qingshen. Ngayon lamang niya nakita si Baili Jingwei na tunay na nabalisa. Sa kaibuturan ng kanyang isip, alam niyang hindi lamang si Gu Yifan ang kinatatakutan ng punong ministro. Natatakot siyang may isang taong maaaring maging kapantay o higit pa sa kanyang sariling talino at impluensya. Sa mahinahong paliwanag ni Baili Jingwei sa buong pangyayari, saka lamang lubusang naunawaan ni Xiang Guanfion ang tunay na kahulugan ng lahat. Gayunpaman, may natitira pa rin siyang pagdududa. Punong ministro, tanong niya, kung alam mo na palang mangyayari ito, bakit hindi mo kami pinigilang mahulog sa bitag ni Gu Yifan? Napangiti si Baili Jingwei. Minamaliit mo si Gu Yifan, Sword King Fion. Mula pa noong una kaming nagharap, alam ko nang napakamasusi niyang magplano. Kung naghanda tayo ng kontra sa kanya, agad niya iyong mapapansin at mawawala ng saysay ang lahat. Hindi lamang Soaring Sword ang gusto ko rin ang kanyang buhay. Ngayong kusang pumasok ang tusong demonyong iyon sa ating teritoryo, hindi ko hahayaang masayang ang pagkakataong ito. Tumango si Xiang Guanfion matapos mag-isip sandali. Tama ka. Hindi sapat ang maliit na kawit para makahuli ng napakalaking isda. Hindi siya tulad ni Xiang Guanfixiong na madaling basahin. Ibig bang sabihin nito ay alam mo na kung saan siya tutungo matapos iligtas ang bata? Napangiti si Dan Qingshen. Brother Fion, hindi ba't halata na ang sagot? Tingnan mo ang punong ministro, punong-puno siya ng kumpiyansa. Sigurado akong nasa kontrol na niya ang lahat. Tumawa si Baili Jingwei. Tunay ngang malapit mo akong nauunawaan, Dragon Cleaving Sword King. Nakahanda na ang lahat. Kung ganoon, nasaan siya ngayon? Sabik na tanong ni Xiang Guanfion. Inilabas ni Baili Jingwei ang isang maliit na bote. Pagkabukas nito, isang maliit na berdeng uod na kasinlaki ng daliri ang gumapang sa kanyang palad. Isang first-level spiritual beast. Lovesick larva, gulat na bulalas ni Xiang Guanfion. Tumango si Baili Jingwei. Tama. Ang lovesick larva ay laging nabubuhay ng magkapares. Kahit gaano kalayo ang pagitan nila, hahanapin nila ang isa't isa hanggang sa muling magsama. Dahil dito, naging simbolo sila ng walang hanggang pag-ibig. Napabuntong hininga si Dan Qingshen. Kahit magkahiwalay ng libu-libong milya, hindi sila tumitigil hanggang matagpuan ang kanilang kapares. Eksakto, sagot ni Baili Jingwei. Ngunit bihira itong gamitin para lamang sa pag-ibig. Mas kapaki-pakinabang ito bilang paraan ng pagsubaybay. Ipinaliwanag niyang inilalagay ang lalaking uod sa isang tao, habang ang babaeng uod ay dinudurog upang gawing 1,000 Liges Scent, isang walang kulay at walang amoy na marka na kahit Genesis stage expert ay hindi matutuklasan. Tanging ang lalaking lovesick larva lamang ang makakatunton dito. Biglang lumiwanag ang mukha ni Xiang Guanfion. Ibig sabihin nilagyan mo ng 1,000 Liges Scent ang batang yon. Kailan? Ngumiti si Baili Jingwei. Noong sinusuri ko ang kanyang pulso. Walang ideya si Gu Yifan na nailagay ko na ang pain. At kahit mapansin man niya, wala na siyang oras para siya sa atin yon. Ang buong plano niya ay nakasalalay sa bilis. Hindi niya maaaring sayangin ang pagkakataon. Kaya pipiliin niyang tumakas agad at doon siya natalo. Malakas na nagtawanan sina Baili Jingwei at Xiang Guanfion. Tahimik lamang si Dan Qingshen habang pinagmamasdan ang lovesick larva. Naisip niya kung gaano kalupit ang mundo. Isang nilalang na sagisag ng tapat at dalisay na pag-ibig ang nauwi lamang sa pagiging kasangkapan sa mga tuso at madugong plano ng tao. Kay lupit ng langit bulong niya sa sarili. Matapos ang bawat tagumpay ay may kasunod na pagdurusa. Kailan kaya mananaig ang tunay na katuwiran laban sa kasamaan sa puso ng tao? Ilang sandali pa, nagsimulang gumapang ang lovesick larva sa direksyon ng kapares nito. Ngumiti si Baili Jingwei habang pinagmamasdan ito. Sword King Fion, alam na natin ang direksyon ni Gu Yifan. Panahon na para habulin siya at kunin ang soaring sword mula sa malamig niyang bangkay. Agad na sumunod si Xiang Guanfion habang tahimik namang sumama si Dan Qingshen. Samantala, matagumpay nang nailabas ng demonic sword si Gu Santong mula sa Flying Cloud Manor. Tumakas din si Zufan, mahigpit na yakap ang bata habang ang demonic sword ay muling bumalik sa kanyang katawan. Tulad ng inaasahan ni Baili Jingwei, iisa lamang ang nasa isip ni Zufan, ang makalayo sa Manor sa lalong madaling panahon upang mailigtas at magamot si Gu Santong.
Habang buhat ang batang halos mawalan na ng buhay, hindi mapawi ang pag-aalala sa kanyang puso. Mabilis siyang lumipad sa himpapawid. Sa loob lamang ng isang oras, mahigit 1,000 milya na ang layo niya mula sa Flying Cloud City. Dahil sa pagsabog ni Xiangguan Yulin at sa biglaang paglusob ni Xiangguan Fixiong, nagsiksikan ang lahat ng eksperto ng Flying Cloud Manor sa lugar ng kaguluhan. Eksakto itong inaasahan ni Zufan. Hindi lamang sina Baili Jingwei at Xiangguan Fion ang kanyang nilinlang, pati ang buong hukbo ng Manor at ng lungsod. Dahil dito, naging napakadali para sa kanya ang pagtakas. Nanatiling kalmado ang kanyang mga mata. Alam niyang kontrolado pa rin niya ang sitwasyon. Habang humahampas ang malamig na hangin, paminsan-minsang namumulat si Gu Santong. Nang makita niya ang pamilyar na mukha ni Zufan at maramdaman ang mainit at ligtas na yakap nito, hindi niya napigilan ang pagpatak ng kanyang mga luha. "Dad, bumalik ka para sa akin." Ngumiti si Zufan. "Siyempre. Sino pa ba ang magliligtas sa anak ko kung hindi ako?" Nanginig ang labi ni Gu Santong. "Dad, patawad di." Napailing si Zufan. "Bakit ka humihingi ng tawad? Wala kang kasalanan." Humabulgol ang bata. "Naging matigas ang ulo ko. Nasira ko ang perpektong plano mo. Dahil sa pagmamadali ko, nag-alala ka at isinugal mo pa ang sarili mong buhay para iligtas ako." Hindi na niya naituloy ang sasabihin habang patuloy ang pag-agos ng kanyang mga luha. Tahimik lamang si Zufan. Patuloy siyang lumilipad palayo, mahigpit na yakap ang kanyang inaanak, habang unti-unti nilang iniiwan sa likuran ang Flying Cloud City. Matagal na umiyak si Gu Santong. Kahit natuyo na ang kanyang mga unang luha, hindi pa rin siya tumigil. Ngumiti lamang si Zufan bago marahang nagsalita. "Yang Sanzigi. Ngayong inaamin mong nagkamali ka, kung mabibigyan ka ng pagkakataong gawin muli ang lahat, ililigtas mo pa rin ba ang babaeng iyon?" Napatahimik si Gu Santong at nag-isip ng mabuti. Maya-maya ay mahina siyang tumango. "Opo, ama." Bahagyang tumingin si Zufan sa kanya. "Kung ganoon, bakit mo sinasabing nagkamali ka?" Huminga ng malalim si Gu Santong. "Nagkamali ako dahil pinag-alala kita at isinugal mo pa ang buhay mo para iligtas ako. Pero hindi ko kayang pabayaan si Auntie. Palagi siyang mabait sa akin. Kung mauulit man ang lahat, ililigtas ko pa rin siya, pero ayokong mapahamak ka dahil sa akin." Makikita sa kanyang nanginginig na mga kamay ang kaba at pag-aalala. Mahinang nagsalita si Zufan. "Yang Sanzi, kung ganoon, hindi ka dapat humihingi ng tawad." Nagulat ang bata. "Ama." Akala niya igalit si Zufan dahil sa malamig nitong tono. Ngunit napabuntong hininga lamang si Zufan bago ngumiti. "Lahat tayo ay naging bata at padalos-dalos noon. Lahat tayo ay nagkakamali. Ang tama at mali ay hindi laging malinaw. Kung naniniwala kang tama ang isang bagay, ibigay mo ang lahat. At kahit mali pa yon, basta handa kang harapin ang magiging kapalit ng iyong desisyon, panindigan mo ito." Saglit siyang tumigil bago ipinagpatuloy. Ang tunay na lalaki ay hindi basta-basta humihingi ng tawad. Kung palagi mo itong sasabihin, mawawala ang halaga nito. Kapag gumawa ka ng desisyon, kailangan mong akuin ang lahat ng kahihinatnan nito. Iniligtas mo ang babaeng iyon, kaya responsibilidad mong tanggapin ang lahat ng sumunod kabilang na ang pagpunta ko upang iligtas ka, kahit pabuhay ko ang kapalit. Napaiyak si Gu Santong. "Hindi ko naman gustong mapahamak ka, ama." Ngumiti si Zufan. "Kaya bago ka kumilos, mag-isip ka muna ng mabuti. Hindi ka na tulad ng dati. Ang bawat kilos mo ay may epekto sa iba. Kung hindi mo kayang pabayaang masaktan ang babaeng iyon, sa tingin mo ba kaya kitang pabayaang mamatay? Ama mo ako." Nanginig ang labi ni Gu Santong. Sa unang pagkakataon, tunay niyang naramdaman ang walang hanggang pagmamahal ng isang ama. Noon, siya ang laging malakas at si Zufan ang nangangailangan ng kanyang tulong. Masaya siyang tinatawag itong ama, ngunit ngayon lamang niya lubos na naranasan ang pakiramdam na may isang taong handang sumalo sa lahat para sa kanya. Sa mga bisig ni Zufan, nakatagpo siya ng tunay na sandigan. Hindi na lamang ito basta ninong. Isa na itong tunay na ama. Nagpatuloy si Zufan. "At isa pa, may bagay ba namang hindi kayang pag-usapan ng mag-ama? Kung sinabi mo lang sa akin na gusto mong iligtas ang babaeng iyon, ako mismo ang tutulong sa'yo." Napabuntong hininga siya. "Ako rin ang may kasalanan.
Masyado akong nakatuon noon sa pagsasara ng World Wine Tunnel kaya hindi ko napansin ang nararamdaman mo. Ako ang dapat humingi ng tawad. Lalong nalungkot si Gu Santong. Hindi. Kasalanan ko ang lahat. Akala ko ang iniisip mo lang ay ang World Wine Tunnel. Ayokong dagdagan pa ang problema mo at natakot akong pagalitan mo ako eh. Napatingin si Zhu Fan sa malungkot na mukha ng bata. Ganito ba ang tingin ng sarili kong anak sa akin? Isang malamig at walang pakialam na tao. Marahang nagsalita si Zhu Fan. Yang Sanzi, tandaan mo ito. Ang pamilya ay nagmamahalan ng buong puso. Kung ano ang mahalaga sa'yo, sisikapin ko ring mahalin. Kaya mula ngayon magtiwala ka sa akin. Diretsyo niyang tiningnan ang bata. Tumingin din si Gu Santong sa mga mata ng kanyang ama. Pagkaraan ng ilang sandali, tumango siya at muling sumilay ang kanyang masayahing ngiti. Napangiti rin si Zhu Fan. Sa wakas, mas naging matatag ang ugnayan nilang mag-ama. Ngunit biglang may malakas na halakhap na umalingaw-ngaw sa kanilang likuran. Ha ha ha! Nahuli rin kita, Gu Yifan. Tingnan natin kung makakatakas ka pa. Biglang tumigas ang ekspresyon ni Zhu Fan. Napakabilis nilang nakahabol. 3 sinag ng liwanag ang bumagtas sa kalangitan. Dumating sina Xiang Guanfion, Bai Jingwei, at Dan Qingshen. Si Dan Qingshen ang may pasan kay Bai Jingwei upang makasabay ito sa kanilang bilis. Sabay-sabay na bumagsak ang nakakatakot nilang presyon kay Zhu Fan. Napasinghap siya habang lalong sumimangot. Nakahabol sila agad? Para bang alam nila kung saan tayo pupunta, gulat na sabi ni Gu Santong. Mas hinigpitan ni Zhu Fan ang pagkakayakap sa bata habang lalo pang bumilis ang kanyang paglipad. Maliwanag na may inilagay sila sa katawan mo para matunton tayo ng mga asong iyan. Nanlumo si Gu Santong. Ako pala ang dahilan. Ama, patawarin mo. Ngunit agad siyang pinutol ni Zhu Fan. Yang Sanzi, ano ang sinabi ko sa'yo? Ang tunay na lalaki ay hindi palaging humihingi ng tawad. Pagkatapos ay ngumiti siya. At saka kasama na rin yan sa plano ko. Talaga? Magtiwala ka sa ama mo. Biglang bumilis muli ang kanyang paglipad. Sa kanyang mga mata ay nagningning ang matinding determinasyon. Para sa kanya, hindi Sword Kings ang humahabol kundi mga mababangis na asong ligaw lamang. Bagamat halos walang sinuman sa buong Central Area ang nakakatakas sa 3 pinakamakapangyarihang taong ito, nanatiling buo ang tiwala ni Zhu Fan sa sarili habang yakap ang kanyang anak. Napamura si Xiang Guanfion. Matigas talaga ang ulo niya. Akala ba niya makakatakas siya sa atin? Pero kahit tumigil pa siya, wala rin naman kaming balak patawarin siya. Malamig na ngumiti si Bai Jingwei. Kailangang mamatay si Gu Yifan. Pinagmasdan niya ang lovesick larva sa kanyang palad habang gumagapang ito sa direksyon ni Gu Santong. May 1,000 League Ascent ang anak niya. Kahit gumamit pa sila ng teleportation array, hindi nila tayo maliligaw. Habang desperado siyang tumatakas, lalo lamang lalala ang kondisyon ng anak niya. Tingnan natin kung paano niya haharapin yon. Hindi na nakapagtiis si Xiang Guanfion. Punong ministro, ikaw na ang bahala sa paglalaro sa kanya. Ako, tapos na sa paghihintay. Itinutok niya ang 2 daliri kay Zhu Fan. Gu Yifan, isuko mo ang soaring sword at palalayain kita. Kung hindi, isang napakalakas na soaring sword wave ang rumagasa patungo kay Zhu Fan. Nanindig ang kanyang balahibo sa nakamamatay na talim. Agad siyang umiwas. Dumaan ang sword wave sa gilid ng kanyang mukha, nag-iwan ng manipis na sugat at bakas ng dugo. Sa malayong kabundukan ito sumabog. Sa isang iglap, nabura ang buong hanay ng kabundukan sa loob ng 100 milya. Ilang sandali pa'y dumating ang napakalakas na shockwave na nagpayanig kay Zhu Fan at nagpabagal sa kanyang paglipad. Sa kanyang harapan ay bumangon ang isang napakalawak na ulap ng alikabok na tumakip maging sa araw. Parang isang higanteng pader na humarang sa kanyang daraanan. Napilitan siyang huminto. Naging mabigat ang kanyang mukha. Tunay ngang nakakatakot ang kapangyarihan ng isang Sword King. Isang atake lamang ang sapat upang mapigil ang kanyang pagtakas. Wala na siyang ibang pagpipilian. Kailangan na niyang ibigay ang lahat. Pumikit siya ng bahagya. Nagliyab ang itim na thunder flame sa kanyang kaliwang mata, habang ang kanyang kanang mata ay nagningning sa ginintuang mga halo. Handa na siyang isugal ang lahat sa laban.
Huminto si Shangguan Fion 1,000 metro ang layo at mumisi ng may panunuya. Bakit, Grandmaster Gu? Napagod ka na bang tumakbo? Ngumiti rin si Zufan. Kapag hindi na maiiwasan ang laban, walang saysay ang patuloy na pagtakas. Ito marahil ang kanyang huling matapang ng ngiti bago harapin ang kamatayan. Tumawa si Shangguan Fion. Lalaban? Grandmaster Gu, maayos ka pa ba? Ano ang ipanlalaban mo sa akin? Sa tingin mo ba may lakas ka pang makipagsabayan sa isang Sword King? Mahigpit na niyakap ni Zufan si Gu Santong. May lakas man ako o wala, hindi ako basta magpapahuli ng hindi lumalaban. At kung mamamatay man ako ngayon matapos makipaglaban sa isang Sword King, sapat na yon upang maalala ang pangalan ko sa buong mundo. Bahagya siyang ngumiti. Ako, si Gu Yifan, ay naging 11th grade alchemist sa murang edad. Paborito ako ng langit. Hindi ako mamamatay ng walang maiiwang bakas. Napailing si Shangguan Fion at tumingin kay Bailey Jingwei. Tingnan mo nga siya. Kahit mamamatay na, gusto pa ring maging tanyag sa kasaysayan. Ngumiti lamang si Bailey Jingwei. Normal lamang iyan sa mga kabataang puno ng ambisyon. Kung pipiliin mo sa pagitan ng mamatay ng walang nakakakilala at mamatay ng may dangal habang naaalala ng buong mundo, sino ba ang hindi pipili sa ikalawa? Pagkatapos ay seryoso siyang tumingin kay Zufan. Grandmaster Gu, alam mong mahilig akong kumupop ng mga taong may talento. At isa ka sa pinakamahuhusay. Isuko mo ang Soaring Sword at pag-isipan mong maglingkod sa imperyo. Taimtim ang kanyang tinig, ngunit ngumiti lamang si Zufan ng may panunuya. Punong Ministro Bailey, totoo ngang mahilig ka sa mga may talento. Pero sa maikling panahon ko rito sa Central Area, wala pa akong narinig na dakilang henyo na nananatili sa ilalim mo. Bahagya siyang tumawa. Wala bang tunay na henyo sa napakalawak na Central Area? O baka naman masyado kang natatakot na may hihigit pa sayo? Hindi na ituloy ni Zufan ang kanyang sinabi. Napangiti ng palihim si Shangguan Fion. Talagang napakatalino ni Gu Yifan. Alam niyang mahal ni Bailey Jingwei ang mga may talento, maliban sa mga taong katulad niya mismo. Ayaw nitong magkaroon ng isa pang utak na kayang makipagsabayan sa kanyang pamumuno. Hindi sapat ang buong imperyo para sa 20 ministro. Kung naging simpleng alchemist lamang si Gu Yifan, malugod sana siyang tatanggapin ni Bailey Jingwei. Ngunit matapos makita ang kanyang tuso at napakatalas na pag-iisip, naging malinaw na isa siyang malaking banta. Hindi na mahalaga ang Soaring Sword. Kailangan lamang mamatay si Gu Yifan. Napangiwi si Bailey Jingwei bago ngumiti. Napakatalas talaga ng iyong paningin, Grandmaster Gu. Huminga siya ng malalim. Kung iyan ang desisyon mo, hindi na kita pipigilan. Pero isipin mo ang anak mo. Isuko mo ang Soaring Sword at ipinapangako kung hindi siya masasaktan. Napatingin si Zufan kay Gu Santong. Nakita niya ang matatag na determinasyon sa mga mata ng bata. Mahina siyang natawa. Punong Ministro, huwag mo na akong lokohin. Ang anak ko ay katulad ko. Nakita mo na rin yon. Kapag inaalis ang ugat ng damo, hindi ba't pati ang supling nito ay binubunot? Hindi ninyo kailanman hahayaang mabuhay ang anak ng inyong kaaway. Mahigpit niyang itinali si Gu Santong sa kanyang katawan gamit ang sinturon. Magkasama kaming mabubuhay o magkasama kaming mamamatay. Tahimik na napatingin si Shangguan Fion sa mag-ama. Kahit siya ay bahagyang naantig. Kung nabuhay pa ang dalawang ito, tiyak na magiging mga dakilang tao sila. Sayang dito na magtatapos ang kanilang landas. Ngunit walang anumang paggalang ang makikita kay Bailey Jingwei. Kung ayaw makinig ni Grandmaster Gu, wala na tayong magagawa. Malamig niyang iniutos. Sword King Fion, tapusin mo na sila. Tumango si Shangguan Fion. Iginalaw niya ang dalawang daliri. Sa isang iglap, bumuhos ang napakalakas na sword energy na tila kayang wasakin ang mismong langit at lupa. Nanikip ang dibdib ni Zufan. Hindi niya kayang tumagal kahit 5 galaw laban sa isang Sword King. Ngunit hindi naman niya layuning manalo. Ang layunin niya ay mabuhay. Ito ang planong matagal na niyang inihanda. Kailangan niyang magkunwaring malubhang na sugatan bago makatakas. Kapag ang isang tao ay mukhang mamamatay na, madalas ay hindi na ito hinahabol. Ngunit bawat hakbang ng planong iyon ay katumbas ng panganib ng kamatayan. Isang maliit na pagkakamali lamang. At mawawala ang lahat. Patuloy na lumakas ang sword intent mula sa dalawang daliri ni Shangguan Fion.
Nagningning ang ginintuang mga halo sa kanang mata ni Zufan. Hindi sapat ang shift upang makatakas sa napakabilis na atake ng Sword King. May isang pagkakataon lamang siyang mabuhay. Kailangan niyang gamitin ang kanyang kakayahan sa mismong sandaling pakawalan ng atake. Kung huli siya kahit isang kisap mata, mamamatay siya. Kung maaga naman, mapapansin siya ng kalaban at babaguhin nito ang direksyon ng espada. Sa pagitan lamang ng isang iglap nakasalalay ang buhay at kamatayan. Ito ang unang pagkakataong humarap si Zufan sa isang tunay na Sword King, ang pinakamataas na kapangyarihan sa mortal na mundo. Basang-basa na ng pawis ang kanyang likuran. Sa wakas, iginalaw ni Xiang Guanfion ang kanyang mga daliri. Lumipad ang nakamamatay na sword energy. Kasabay nito, agad na pinaandar ni Zufan ang Divine Eye of the Void. Sa mismong sandaling tatama na sana ang espada. Bigla siyang naglaho. Dumaan ang sword energy sa kanyang dating kinaroroonan at winasak ang malaking ulap ng alikabok sa likuran. Nanlaki ang mga mata ni Xiang Guanfion. Nakaiwas siya. Paano? Ngunit bago pa siya makapag-isip, may biglang pagbaluktot ng espasyo sa kanyang harapan. Hindi pala tumakas si Zufan. Direkta siyang lumitaw sa harap ng Sword King upang umatake. Lahat ay natigilan. Napakalakas ng loob ng batang ito. Sa pamamagitan ng kanyang matalas na pandama, agad na natukoy ni Xiang Guanfion ang lokasyon ni Zufan. Kahit nagulat siya, mabilis pa rin siyang nagtipon ng Yuan Qi sa kanyang mga daliri. Habang unti-unting lumilitaw si Zufan mula sa pagbaluktot ng espasyo, handa na rin ang ikalawang sword strike. Ngumisi si Xiang Guanfion. May lakas kang ang loob na harapin ako sa halip na tumakas. Mukhang gusto mo talagang mamatay. Biglang sumiklab ang magkabilang mata ni Zufan. Dalawang gintong halo ang umikot sa kanyang kanang mata, habang nagliyab ang kanyang kaliwang mata ng itim na apoy. Thunderflame Void Annihilation. Sa isang iglap, sumabog ang napakalaking haligi ng itim na Thunderflame, dumiretso ito sa ulo ni Xiang Guanfion na parang mismong kamatayan ang sumalakay. Nang makita muli ang nakakatakot na apoy, nanlamig ang buong katawan ni Xiang Guanfion. Agad siyang naglabas ng makapal na Yuan Qi Shield upang pigilan kahit isang hibla lamang ng apoy na dumikit sa kanya. Kasabay nito, tumama rin ang kanyang ikalawang sword strike kay Zufan. Sa ganoong kalapit na distansya, wala nang paraan upang makaiwas si Zufan. Kahit ang kanyang kaluluwa ay hindi makaliligtas. Ramdam ni Zufan ang napakainit na sword intent na halos sunugin ang kanyang mukha at anit. Sa pagkakataong ito, lumihis ang realidad sa lahat ng kanyang kalkulasyon. Dahil sa takot sa Thunderflame, sa unang pagkakataon ay tinrato ni Xiang Guanfion si Zufan bilang isang tunay na kalaban. At sa unang pagkakataon din, naramdaman niya ang tunay na panganib na nagmumula sa binatang nasa kanyang harapan. Sa isang mahinang tunog, tumama ang itim na kulog apoy. Ngunit hindi tulad ng dati na kumakapit lamang ito sa pananggang Yuan Qi, dumaan ito rito na tila papel lamang at dumiretso sa laman ni Xiang Guanfion. Nanlaki ang kanyang mga mata sa matinding takot. Higit na mas nakakatakot ang kapangyarihan ng Thunderflame kaysa sa inaakala niya. Ang pagsabog ni Xiang Guanyulin noon ay nagpakita lamang ng likas na lakas ng Thunderflame. Ngunit ngayon iba na. Ginamit ito ni Zufan bilang isang tunay na teknik. Ang Thunderflame Void Annihilation ay pagsasanib ng dalawang pinakamalakas na kakayahan ni Zufan, isang teknik na kayang butasin ang anumang depensa upang tuluyang mailabas ang mapanirang kapangyarihan ng itim na apoy. Kung nagawa nitong sirain ang ika-negatibo 12 antas na formation ng Xiangguan clan, ano pa ang silbi ng isang simpleng Yuan Qi Shield? Dahil sa matinding takot, agad na umiwas si Xiang Guanfion sa paparating na atake. Dahil dito, nawala ng direksyon ang sword energy na para sana kay Zufan. Lumihis ito at tumama sa ibang lugar, winasak ang 50 milyang sakop ng kabundukan at muling lumikha ng napakalaking ulap ng alikabok. Dumaan ang nakamamatay na itim na apoy sa balikat ni Xiang Guanfion. Sa pagdampi pa lamang nito, naramdaman niya ang nakakapasong lakas nito at nanlamig ang kanyang dugo. Bilang dating pinakamalakas sa silangang lupain at isa ng Sword King, mabibilang lamang sa daliri ang mga pagkakataong tunay siyang nakaramdam ng ganoong kalapit na kamatayan. Ngunit hindi pa tapos ang panganib. May narinig siyang pagsitsit. Paglingon niya, halos mawalan siya ng lakas nang makita niyang kumakain na ang itim na apoy sa kanyang kasuotan at unti-unti itong gumagapang patungo sa kanyang katawan.
Hindi na siya nag-atubili. Agad niyang ginamit ang Yuan Qi upang itapon ang kanyang nasusunog na kasuotan. Nang maubos ang telang kinakain ng apoy, saka lamang ito tuluyang naglaho. Sa sandaling iyon, muling lumitaw si Zhu Fan habang karga si Gu Santong. Naglalagablab ang kanyang kaliwang mata sa itim na apoy, habang ang kanang mata ay umiikot sa dalawang gintong halo. Maliwanag na balak niyang ulitin ang nakamamatay na teknik. Ngunit sapat na ang unang karanasan. Hindi na hinintay ni Xiang Guanfion ang susunod na atake. Sa unang sulyap pa lamang kay Zhu Fan, agad siyang umatras ng halos 10 kilometro sa isang iglap. Nang maramdaman niyang ligtas na siya, saka lamang siya nakahinga ng malalim. Para siyang katatapos lamang makipaglaban sa Invincible Sword. Hingal na hingal siya at halos bumigay ang kanyang mga tuhod. Halata rin ang pagbabago sa kulay ng kanyang pantalon, isang kahihiyang kitang-kita ng sinumang nakamasid. Napaanga sina Bailey Jingwei at Dan Qingshen. Hindi sila makapaniwala. Isang marangal na Sword King, halos mawalan ng ulirat matapos makipagpalitan ng ilang galaw sa isang Radiant Stage na alchemist. Wala na ang pang-itaas niyang kasuotan dahil sa apoy, at maging ang ibabang bahagi ng kanyang damit ay nabasa sa sobrang takot. Napangiwi si Bailey Jingwei sa galit. Ngunit nang maunawaan niya ang tunay na panganib ng Thunder Flame, seryoso siyang tumingin kay Zhu Fan. Hindi pala walang saysay ang sinabi ni Gu Yifan na kaya niyang lumaban sa isang Sword King B. Tumango si Dan Qingshen. Talagang nakakatakot ang batang ito. Ang itim na apoy niya ay kayang pumatay ng isang Sword King. Kung mas mataas lamang ang kanyang cultivation ang ataking iyon Hindi na niya itinuloy ang sasabihin. Mahigpit na nakuyom ni Bailey Jingwei ang kanyang kamao. Hindi na siya dapat pang lumakas. Noong una, gusto ko siyang patayin dahil gusto ko lamang. Pero ngayon, para na ito sa kaligtasan ng imperyo. Isa lang ang maaaring maging invincible sword sa mundong ito. Walang lugar para sa pangalawang nilalang na kasindelikado niya. Napaisip si Dan Qingshen. Napakahusay ni Zhu Fan. At ang kanyang Thunder Flame ay nagawang takutin ang isang Sword King kahit Radiant Stage pa lamang siya. Kung mabibigyan pa siya ng panahon, tiyak na magiging pangalawang invincible sword siya. Sa puntong iyon, handa ng isang tabi ni Bailey Jingwei kahit ang Soaring Sword, basta't mapatay lamang si Zhu Fan. Samantala, nanginginig pa rin sa galit si Xiang Guanfion. Hindi niya matanggap ang kahihiyang idinulot sa kanya ng isang hamak na Radiant Stage. Muli niyang itinaas ang dalawang daliri at nagtipon ng Sword Energy. Sa pagkakataong ito, wala na ang kanyang kayabangan. Seryoso na siyang lumalaban na parang kaharap ay kapantay niyang kalaban. Maging ang kanyang pandama ay nakaalerto sa anumang kakaibang galaw sa loob ng 1 kilometrong saklaw. Napabuntong hininga si Zhu Fan. Alam niyang hindi pa sapat ang kanyang lakas upang talunin ang isang Sword King. Kung ibang Genesis Stage Cultivator ang kanyang nakaharap, matagal na sana itong naging abo. Ngunit matapos mabigo ang unang sorpresang pag-atake, alam niyang hindi na mauulit iyon. Kaya ang pinakamainam na gawin ay tumakas. Hindi na rin sumunod sina Bailey Jingwei at Dan Qingshen. Alam nilang si Zhu Fan ay biktima na ni Xiang Guanfion. Hindi ito hahayaang makatakas ng Sword King. Huli ka na. Muling ngumisi si Xiang Guanfion habang inilalabas ang napakalakas na Sword Energy. Kahit gaano pa kalayo ang marating ni Zhu Fan, tiyak na maaabot siya ng ataking iyon. Ito ang tunay na kapangyarihan ng isang Sword King. Maaaring natakot siya sa Thunder Flame kanina, ngunit malinaw sa kanya ang limitasyon ni Zhu Fan. Gu Yifan, aminin ko, isa kang tunay na henyo. Nangunguna ka sa lakas at maging sa alchemy. Ang itim mong apoy ay nagawang takutin ako. Kung bibigyan ka pa ng panahon, baka isang araw ay mapatay mo pa ako at maging bagong pinuno ng mundong ito. Ngunit malas mo. Masyado kang maagang lumitaw. At hindi ko hahayaang mangyari yon. Gumagana lang ang apoy mo kapag naabot ako. Wala ka ng pag-asa ngayon. Sa isang mabilis na kumpas ng kanyang mga daliri, inilabas niya ang ikatlong Soaring Sword Art. Sa isang kisap mata, nasa likuran na ito ni Zhu Fan at Gu Santong. Lumingon si Zhu Fan at agad na ginamit ang 5 gintong halo sa kanyang kanang mata. Divine Eye of the Void, 5 yugto, Thunder Flame Wall, 5 patong. Sunod-sunod na lumitaw ang 5 pader ng itim na Thunder Flame upang harangin ang paparating na Sword Energy. Nagulat si Xiang Guanfion. Hindi niya inaasahang gagamitin ni Zhu Fan ang nakamamatay na apoy bilang depensa.
Kung ibang kalaban lamang sana yon, sapat na sana ang 5 pader. Ngunit ang kaharap niya ay isang Sword King. Sa isang napakalakas na pagsabog, agad na nabasag ang 5 pader ng Thunder Flame. Nagmistulang mumunting apoy lamang ang mga ito bago tuluyang maglaho. Tinamaan si Zufan ng malakas na shockwave. Napadura siya ng dugo at kapwa nagsimulang dumugo ang kanyang 2 mata. Ngunit, hindi pa rin huminto ang Sword Energy. Patuloy itong sumugod patungo sa kanya. Hahaha! Guifan! Kahit may kakaiba kang apoy, sa lakas mong iyan, wala kang. Biglang natigilan si Xiang Guanfion. Nanlaki ang kanyang mga mata. Ano? Ang Sword Energy ko Aale. Ang pagsitsit ng itim na Thunder Flame ang tanging maririnig sa paligid. Habang pinagmamasdan ni Xiang Guanfion ang kanyang pinakamakapangyarihang Sword Energy na dumaan sa mga pader ng Thunder Flame ni Zufan, nakita niyang unti-unti rin itong kinakain ng parehong apoy. Nang tuluyang maglaho ang Thunder Flame, halos isang kapat ng lakas ng Sword Energy ang nawala. Malakas pa rin ito, ngunit malinaw na malayo na ito sa orihinal nitong kapangyarihan. Kung kanina ay tunay itong atake ng isang Sword King, ngayon ay mistula na lamang itong karaniwang Sword Strike ng isang Genesis Stage Expert. Bagamat isa pa rin itong napakalakas na atake, napakalaki pa rin ang ibinaba ng kapangyarihan nito. Sa napakalawak na gitnang lupain, hindi mabilang ang mga peak Genesis Stage Experts. Ngunit siyam lamang ang kinikilalang Sword Kings, sapagkat sila ay nasa antas na hindi maaabot ng iba. Isang kaswal na hampas lamang ni Xiang Guanfion ang sapat upang mapatay ang mahigit 30 Genesis Stage Guards kanina. Ganoon din si Dan Qingshen, na nagawang gipitin ang halos lahat ng eksperto ng Xiangguan clan. Iyon ang tunay na kapangyarihan ng isang Sword King, kayang lumaban sa 5 o higit pang peak Genesis experts nang walang kahirap-hirap. Bagamat ang sukdulan ng Mortal Domain ay peak Genesis stage, ang 9 na Sword Kings ay itinuturing na mga nilalang na lampas pa sa limitasyong iyon. Kung hindi lamang sila nakagapos sa mga batas ng Mortal Domain, matagal na sana silang naging mga saint, o marahil ay nakayanig pa maging sa mga halimaw ng Sacred Domain. Ngunit ngayon, ang sukdulang kapangyarihang iyon ay nabawasan dahil lamang sa Thunder Flame ni Zufan. Tahimik na napatitig ang tatlo. Maging si Zufan, na siyang tumatanggap ng atake, ay hindi inakalang ganoon kalaki ang magiging epekto. Nanginginig ang mga mata ni Xiang Guanfion. Napakabilis kainin ng itim na apoy ang Sword Energy ko. Anong klaseng halimaw ang kapangyarihang ito? Napabuntong hininga sina Bailey Jingwei at Dan Qingshen. Hindi ang lakas ni Zufan ang kinatatakutan nila, kundi ang Thunder Flame. Isa itong apoy na tila kayang sunugin ang lahat ng umiiral. Maging ang mga martial arts ay hindi nakaliligtas dito. Wala pang sinuman sa kasaysayan ang nakakita ng ganitong kapangyarihan. Ang tanging tanong na lamang ay kung gaano karami ang Thunder Flame. Kapag sapat ang dami nito, walang cultivator ang makaliligtas. Kakainin nito ang Yuan Qi, sisirain ang mga martial techniques, at marahil pati ang mga spiritual artifact ay hindi rin makalalampas dito. Para itong apoy ng impyerno na nagdadala ng ganap na pagkalipol. Kapag kumalat ang balita tungkol dito, tiyak na magiging kaaway ni Zufan ang buong mundo. Ang may hawak ng Thunder Flame ay tila may sandatang kayang magpuksa ng lahat. Habang iba't ibang iniisip ng tatlo, duguan na ang mga mata ni Zufan. Ngunit nanatili siyang kalmado. May ngiti pa rin sa kanyang labi. Dahil alam niyang sapat na ang paghina ng Sword Energy upang kayanin niya ito. Muling umikot ang 2 gintong halo sa kanyang kanang mata habang sumiklab muli ang Thunder Flame sa kaliwa. Thunder Flame Void Annihilation. Muling bumangga ang itim na apoy sa Sword Energy. Muli ring naglaho ang apoy matapos pahinain ang atake. Lalong sumakit ang ulo ni Zufan. Mas dumami ang dugong dumaloy mula sa kanyang mga mata at muli siyang nagsuka ng dugo. Ngunit mumiti pa rin siya. Bagamat nabigo ang kanyang teknik na tuluyang sirain ang Sword Energy, nagawa naman nitong maipasok ang Thunder Flame sa pinakasentro nito. Unti-unti nitong kinain ang lakas ng espada. Pagsapit ng sandaling tuluyang naglaho ang apoy, ang dating nakamamatay na Sword Energy ay bumaba na lamang sa antas ng isang bagong pasok na Genesis Stage Cultivator. Tuluyang natulala si Xiang Guanfion. Sa 2 galaw lamang, ang ipinagmamalaki niyang Sword King teknike ay naging ordinaryong atake na lamang. Isang karaniwang Genesis Stage Cultivator ay kaya na itong itaboy.
Matinding dagok iyon sa kanyang pagmamataas. Ngunit naisip din niyang Radiant Stage pa lamang si Zufan. Kung hindi niya mapapatay ang isang Radiant Stage sa loob ng 3 espada, mas mabuti pang siya na mismo ang magpakamatay. Samantala, iba ang plano ni Zufan. Hindi siya naroon upang pagalingin ang nasugatang pride ng Sword King. Ngumiti siya at muling ginamit ang Divine Eye of the Void, ika-4 na yugto. Thunderflame Domain. Boom! Sa loob ng 1,000 metro, nanginig ang buong espasyo. Kasabay ng bawat pagyanig ay kumalat ang itim na Thunderflame sa buong paligid. Hindi nito winasak ang Sword Energy. Sa halip, pinabagal nito ang pag-usad nito habang patuloy na kinakain ang lakas nito. Ito ang plano ni Zufan. Unti-unti niyang pahinain ang espada hanggang maging sapat na lamang ang natitirang lakas nito para kayanin ng kanyang sugatang katawan. Sa huli, hindi pa rin nito tuluyang napigilan ang Sword Energy. Sa wakas ay naabot nito si Zufan. Ngunit matapos ang lahat ng pagpapahina, ang natitira na lamang ay katumbas ng lakas ng isang Mid-Soul Harmony Stage expert. Ngumiti si Zufan. Itinaas niya ang kanyang kilin arm, puno ng kumpiyansa. Ganito na lang ba ang lakas ng espada ng isang Sword King? Kakayanin ko pa ito. Ngunit, may isang mahalagang bagay siyang nakalimutan. Isang detalye na naging dahilan ng kanyang pinakamalaking pagkakamali. Kahit mahina na ang Sword Energy, tumagos pa rin ito sa kanyang kilin arm. Yes. Bumulwak ang dugo. Naglaho ang kanyang kumpiyansa at napalitan ng matinding pagkabigla. Paano nangyari ito? Bakit hindi ito napigilan ng kilin arm? Nagkamali ba ako sa kalkulasyon? Muli siyang nagsuka ng dugo habang mahigpit na niyayakap si Gu Santong. Kasabay nito ay bumagsak siya sa lupa ng napakalakas. Isang malaking bunganga ang nabuo sa lupa at ang dugo niya ay kumalat sa paligid. Dad! Dad! Napaiyak si Gu Santong. Humihingal na sinabi ni Zufan. Yang Sanzi, may isang bagay akong nakalimutang isaalang-alang. Hindi ko inakalang hahantong ito sa ganitong kalubhang sugat. Hindi ko na magagamit ang Dragon Breath Pill. Namutla si Gu Santong. Dad, mamamatay na ba tayo? Hinaplos ni Zufan ang kanyang ulo. Natatakot ka ba? Hindi. Kung ganoon ipaubayan na natin ito sa kapalaran. Kuminang ang kanyang mga mata. Nasa kanya na ang ating buhay. Hanggat naaalala niya ang ating kasunduan. Tahimik na tumango si Gu Santong. Ang malubhang kalagayan ni Zufan ay bunga lamang ng isang maliit na pagkakamali sa kanyang kalkulasyon. Isang detalyeng naging sapat upang ang huminang Sword Energy ay magdulot ng halos nakamamatay na sugat. Hindi makapaniwala ang 3 nakamasid. Si Xiang Guanfion ang pinakanabigla. Sa buong buhay ko wala pang sinumang nakaligtas sa 3 espada ko maliban sa ibang Sword Kings at sa Invincible Sword. Gu Yifan, ikaw ang una. Kaya tatapusin kita sa ika-4 na espada. Itinutok niyang muli ang kanyang 2 daliri sa duguan at hindi na halos makagalaw na si Zufan. Punang pagnanais na tuluyan na itong patayin. May galit. May put. Ngunit higit sa lahat, may matinding kahihiyan. Bagamat wala ng kakayahang lumaban ang kanyang kalaban, pakiramdam ni Xiang Guanfion ay siya pa rin ang natalo. Isang dakilang Sword King na hindi kayang patayin ang isang Radiant Stage Alchemist sa loob ng 3 espada. Tulad ng isang napakalakas na tao na hindi man lamang kayang durugin ang isang langgam. Hindi ang langgam ang pagtatawanan ng mga tao, kundi ang kahinaan ng taong nabigong durugin ito. Kaya ang ika-4 na espada ni Xiang Guanfion ay puno ng sukdulang pagpatay. Ito ang pinakamapanganib na ataking haharapin ng sugatan at halos wala ng lakas na si Zufan. Bahagi pa rin ito ng kanyang plano. Ngunit bahagyang lumihis ang mga pangyayari sa kanyang inaasahang daloy. At ang maliit na paglihis na yon ay sapat na upang dalhin siya sa tunay na kamatayan. Dito muna natin puputulan ang ating nobela ng Magic Emperor. Stay tuned lang, upload ko din agad ang kasunod na chapters. Pa-like and subscribe na lang para updated kayo sa upload natin. Maraming salamat.